Narito ang mga napapanahong balita. Iniulat ng Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda na nasa 78% ng public schools sa buong bansa ang may internet connection na. Ito ay bilang pagpapalawak ng National Fiber Backbone Project ng Administrasyong Marcos. Mula sa kamakailang 60%, tumaas ito sa 18%. Ngunit nasa 12,000 paaralan pa rin ang walang access sa internet, lalo ang mga lugar na nasa geographically isolated at disadvantaged area. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa Department of Education at sa telecommunications firms para sa proyekto. Samantala, ang simpleng pagtatapon lang sana ng basura itong umaga ng Miyerkules ay nauwi sa isang engkwentro sa pagitan ng isang senior citizen at kapitbahay nitong lalaki. Ang ulat tunghayan mula kay Princess Castro. Dahil sa isang sako ng basura, nauwi sa isang engkwentro ang hindi pagkakaunawaan ng isang senior citizen at kapitbahay nito sa Barangay Muson sa Taytay, Rizal. Sugatan at mag-aangka ng mata ng 63 anyos na matanda na si Ariel Terencio matapos masuntok ng kaniyang kapitbahay na si Jerry Agon dakong alas 7 ng umaga nitong Miyerkules. Iniinsulto ako, ma'am. Nung nagtatawa pa sila. Tapos nung pinagsusuntok ako ni Jerry, yung pinagtatawanan pa ako nila. Sa tulong ng kanyang kapatid na si Louie Terencio Javier, kaniyang isinalaysay ang pangyayari. Ito, nagtapon ng basura at nung nagtapon siya ng basura ay di kukunin niya yung kanyang sako. Biglang nagsalita tong kapitbahay namin, si Jerry Agon, na ang sabi niya, ano ba naman yan, Ariel, sako na lang, kukunin mo pa, hindi mo pa isama sa basura. So ito, nag-init ang ulo dahil meron na siyang dating na binubuli to. So, ikaw Jerry, halagi mo akong nano. Ang ginawa, sinuntok niya tong pobre, which is kitang-kita naman sa CCTV, sinuntok niya at pinagmumura. Habang taliwas naman ang kuwento ng hipag ni Jerry na mismong nakasaksi sa kaganapan. Anya ang nauna umanong sumugod ay si Tatay Ariel. Ito na isa ko, oh. Ngayon, ang sabi naman nung kausap ni Kuya Jerry, si Kuya Larry, kunin mo na yung sako mo. Ngayon, ang sabi naman ni Kuya, oo, kasi nakabantay yan sa sako niya. Siguro, medyo napasama sa pandinig, Habang kinukuha niya yung sako, gago ka pala kabibili ko lang neto Yun ang pagkakasabi niya. Ngayon, tama-tama, pagdaan niya, dahil nakatayo yung dalawa dyan, inundayan niya ng suntok. Nakailag, yung si Kuya, nakailag. Sumuntok siya ulit. Kumbaga siyempre, siguro nagulat siya, bakit mo ko susuntok? Hindi naman kita inaano. Yung pagka-inda niya ulit, bumawi naman tong si Kuya Jerry. Ngayon nga, natamaan niya ng... Ganito rin ang paliwanag ni Grace Mendoza, kapitbahay at witness rin sa pangyayari. Yan ang sako mo. Kunin mo na. Ayan na, damputin mo na, iuwi mo na. Binili mo pala yun. Yun lang yun. Tapos pagdaan niya, sinuntok na agad yung bari ko. Hindi mo na, umilag muna siya. Sino po unang nanuntok? Yung matanda. O, umilag muna si bari ko. Tapos, sa pangalawa, inano niya talaga, umilag uli. Hindi yan na maano, hindi, pinatulan niya na. Nag-ugat ang lahat sa isang sako na may lamang basura na siyang pinuna ni Jerry na bakit hindi na lamang umano ipaubaya ng matanda ang pangongolekta ng basura sa mga garbage collector. Tila hindi naman nagustuhan ng matanda ang pangingialam na ito dahil katuwiran ni Tatay Ariel, kanya ito at binili niya ang sako. Kaya naman gusto niyang mabantayan ang sako upang hindi maisama sa maitatapon na basura. Bukod sa naturang insidente, hinala rin ng ilan na nakadagdag sa engkwentrong ito ang umano'y past issue sa pagitan ng dalawa at ang engkwentro sa basura ang nagmitsa upang mauwi ito sa away. Kaugnay nito, kinukumpirma pa ng aming panig kung ang CCTV footage na inilabas ay kompleto at hindi cut version. Samantala, nitong umaga ng Huwebes ay sumipot ang dalawang panig sa nakatakdang schedule ng kanilang pag-uusap at pagpapacheck up sa kalagayan ni Tatay Ariel batay sa kanilang napagkasunduan nitong Miyerkules sa barangay. Paglilinaw naman ng barangay na tanging tagapamagitan lamang sila ng dalawang panig at ang desisyon ay batay pa rin sa mapagkakasunduan ng mga partido. Samantala, bukas naman ang panig ni Jerry na tugunan ang hinihingi
hinihinging danyo sa pinsala ng insidente gaya ng pagpapagamot at pakikipag-usap. Ngunit nakaantabay pa rin ang kampo ni Tatay Ariel sa pagharap ni Jerry upang personal na humingi ng tawad at aregluhin ang pangyayari. Handa rin silang patawarin si Jerry kung ito ay haharap at makikipag-ayos ng personal. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Arestado naman ang 6 na Pinay domestic workers sa Hong Kong matapos magpanggap ng mga dentista at nagpapatakbo ng illegal na klinik ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Kinumpiska naman ng Philippine Consulate General sa Hong Kong ang pagkakakulong ng mga sospek nitong linggo dahil sa paglabag sa kontrata at pagsali sa hindi aprobadong trabaho sa naturang bansa. Samantala, nakikipagtulungan na ang konsul ng Department of Foreign Domestic Helpers sa Hong Kong sa Pilipinas habang isinasagawa ang investigasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Post. Sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala laban sa scammer at fixer ng zero balance billing. COMELEC target makapagtala ng 75% voter turnout sa barn polls. Ilang kongresista umalma sa paratang ng malawakang korupsyon sa Kamara. GFA arestado ang 6 na Pinay sa Hong Kong dahil sa operasyon ng illegal na dental clinic. Kamara siniyasat ang plano at kita ng PAGCOR sa gitna ng issue ng online gambling. Pagtatapon ng basura ng isang senior, nauwi sa suntukan. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pool.